Sa puso't isip, laging kukupkupin mga gunitang sa atin nakarating. Bayan pukawin sa diwa't damdamin, pangarap ng kahapon ating tuparin. Mabubuting bagay sisikaping saliksikin, mga aral ng kahapon susulatin. Malayong kahapon sisikapin pang libutin, nalalaman atin pang payayabungin. Salam sa kaibig-ibig mong layunin, padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwid ka mananalaysay sa iyong papel, turuan mga kababayan na daigin, agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin, gabayan, bayan na kabutihan, landasin. Mula Sitangkay hanggang Mabulis, hilig sa nakaraan payabungin. At kung marating anumang lupain, may pagtatanggol sarili ng may lalim. Salam sa kaibig-ibig mong layunin, padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwid ka mananalaysay sa iyong papel, turuan mga kababayan na daigin, agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin, gabayan, bayan na kabutihan, landasin. Mabuhay ka, mabuhay ka, kapisanang kasaysayan ng Pilipinas. Mabuhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Ako po si Xiao Chua, no? Isang public historian. Welcome to Vibal Group, Kasaysayan, Kaysaya. Ayan, mga kaibigan. Nako, marami pong salamat at nasamahan niyo po kami ngayong gabing ito. Sandali lang po, no? Mag-share lang po tayo sa ating mga kapanalig, ano? Dahil kailangan po natin na yung mga ating loyal followers, lalo na yung aking pamilya, ay makasabihan, ano? Dahil nagkakaproblema nga yata sa aking FB at hindi lumilitaw itong live natin. Pero naibigay na sa akin yung link. Saglit lang po, ano? Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayon. Ayan. No? At syempre sa ating Twitter, para naman makita ng ating mga kababayan sa Twitter, dahil ako po ay restricted sa Facebook. Medyo restricted po tayo sa Facebook, kaya eto, no? So, ayun, no? Salamat po. Maganda ito, pa history is more fun. Mamaya, no? Kasi, di ba, napaganda ng ating topic ngayon. History is more fun. Kasi, di ba, kasaysayan nga, kaysaya eh, di ba? Kasaysayan, kaysaya. Ayan. No? Muli, binabati po natin ang ating mga boss
Sir Gaspar Vibal, marami pong salamat. Ray Obrino Lim ng marketing, no? Si Ma'am Christine Bandigma at sa lahat po ng kasama natin, syempre si Sandra Thea Omar, mabuhay po kayo. So, dahil usong-uso na naman, ang history is chismis, no? Palabas natin yung ating yung ating napagandang teaser tungkol sa mga aklat ng Bibal, no? Sige, no? Tingnan natin. Mga paganda nito. Bertong Kunat! Daryong Dagol! Ano tong balitang pinagkakalat mo dito sa baluarte ko, ha? Anong balita? Huwag ka na magmaang-maangan pa! Ayun ba? Ha? Hindi ba totoo naman? Nasabi ang lunas sa COVID. Alam mo ba kung nasa naman kang mayaw? Nasa naga talaga yun. At higit sa lahat, fake news talaga yung EDSA Revolution. Ungas ka ba? Ano ba pinagsasabi mo? Saan mo pinagkukuha yan? Siyempre, nag-research ako, no? Sa Tuktuk University. Palibasa kasi at umugot ka na at laos, kaya hindi mo alam yun. Ano, ha? Lord naman! Magpaulan ka naman ng katalinuhan! Reliable source of information, sari-saring content na isinulat ng mga eksperto, mga librong di kalidad na abot hanggang sa doomsday, tumawag ka lang sa akin. By the way, hindi ako si Lord. Ako si Vibal. O pre, tingnan mo to. Di ba sabi ko sa'yo totoo ang EDSA Revolution? Oo nga, no? O tapos ito, wala pala talaga sa Naga ang bulkang Mayon. Sabi ko sa'yo eh. Ayun, nako, ang ganda naman, no, ng ating ang ganda naman ng ating teaser sa ating mga books on Bibal, ano. Alam niyo, isa po sa mga nabibili sa Bibal Group, ano, nila padala na ako ni Mario Brihino Lim, yung headhunting culture sa Pilipinas, yung pugot, no? Tapos may bagong edition po ng El Filibusterismo. And then of course isang pag-aaral tungkol sa kahulugan ng buhay ni Gat Dr. Jose Rizal mula kay San Juan, ano, ay pinublish din ng Vibal Group, no? So marami yung magagandang mga publications ngayon ng Vibal Group. At isa na nga sa magagandang publication nila ay yung tinatawag na El Periodismo Pilipino. Ayan, El Periodismo Pilipino, na sinulat ni Wenceslao Emilio Retana. May kinalaman ho yan sa topic natin ngayon kasi isa po sa mga sinulat ni Wenceslao Emilio Retana, at alam ko na paborito din siya ni Ginoong Gaspar Vibal, ang ating president, ano? Ay si Jose Felipe Del Pan. Jose Felipe Del Pan. So ngayon po, tatawagin ko po, pag-uusapan natin, si Jose Felipe Del Pan, who's that Pokemon? Diba? Sino yung Pokemon na yan? Bakit mapakahalaga niya? Siya daw ang ama ng Philippine Studies. Paano nangyari yun? Diba? Mukhang Spanish to. No? So, gusto nating tawagin po ang ating guest, no, na eksperto ukol sa buhay ni Ginoong Jose Felipe Del Pan. Siya po ay commissioner ng National Historical Commission of the Philippines, current ex-second member ng National Commission for Culture and the Arts, National Committee for Historical Research. Dati po siyang dati po siyang head ng Center for Tarlaqueño Studies. Ayan. So, wala akong iba kundi si Professor Dr. Lino Lennon Dizon. Makasaysayang gabi. Kong Lino, maya pa Abengi. No po. Maya pa Kabengyan po. Magandang gabi po. Maulan dito sa Tarlac. Opo, talaga maulan talaga. Gabi. Maulang gabi, kumukulog-kulog pa, ano? Pero yun na, sir. Let's go straight to the point, ano? Jose Felipe Del Pan. Siguro narinig na natin 'to, may Del Pan Bridge. Akala ko kasi tinapay ito eh.
Hindi Pandelemon. Hindi. Then sabi ito, paano kayo napunta sa pag-aaral sa buhay ni Jose Felipe Del Pan? Kasi 'di ba kilala ho kayo bilang Tablaqueño Studies, 'di ba? Opo. Kayo ay tagapagpalaganap ng local history. Hindi lang ho kayo sa Tarlac, no? O napirate din kayo ng Pampanga, ng Cavite, 'di ba? Ng iba-ibang lugar. Pero paano tayo napunta kay Jose Felipe Del Pan? Opo. Noong pong 1997, naging katuwang din ako ng mga Recoletos, no? Mga Praileng Recoletos. Kasi may mga dati silang misyon dito sa Tarlac o ang tinatawag nating Alta Pampanga o Upper Pampanga. So yung Capas, yung Bamban, yung Moriones at yung Patling o O'Donnell. So sa pagsusulat ko o pananaliksik sa buhay ng mga Praileng Recoleto na merong isang biography na ginawa, no? Na popular sa mga publication ng mga Recoletos ay tungkol sa founder ng Capas, si Fray Juan Perez de Santa Lucia. At ang nagsulat nito nga ay si Jose Felipe Del Pan. It was published, no? Unang pinablish sa kanyang Revista de Pilipinas in 1875 tungkol sa paglalakbay niya, no? Sa Central Luzon, sa gitnang Luzon, at magtatapos nga sa pagkikipagkita niya sa Prailing ito si Juan Perez, no? De Santa Lucia, which is one of the most interesting na nakita kong biography at that time. So, after that, naging interesado ako kung sino itong Del Pan na ito. Up to such time na nakita ko ang dami pala niyang naisulat, no? Naisaliksik on different aspects of what we call yung pag-aaral tungkol sa Pilipinas. So, this would be published, no? Doon sa kanyang Revista de Pilipinas in 1875. Pero bago yon, naging ano pala siya, no? He was part of the resurrection of the Diario de Manila in 1861. Kinuha siya ng tandem na Imprenta de Ramirez, si Herodier, no? Hopefully, lalabas na yung aklat ko, no? sa Bibal, no? Marami pang editing kasing nangyari. So, yon. Doon nagsimula, no, yung pagka-interest ko nga kay Del Pan. Makikita ko, no, na almost all aspects of Philippine studies andun sa kanyang pananaliksik. So nakakuha rin ako ng grant sa SPCC, no, sa Spanish Program for Cultural Cooperation para magsaliksik, no, sa mga gagawin ni Del Pan. This would be part of the research. At nung tinatapos ko nga yung aking Filipinolohiya, yon, nagka-interest nga ako. Nakita ko yung palang aspeto ng Philippine Studies, no, were already studied by Del Pan as early as 1875. Bago po tayo pumunta dun sa kasi gusto ko maliban doon sa mga naitanong ko advanced question ko sa inyo, siguro pag-aralan natin, ano ba yung Philippine Studies? 'Di ba? Tapos 'di ba dati ang tawag sa kanya Filipiniana? Filipiniana. 'Di ba? Tapos tingnan natin ano ba. Pero bago 'yan, sir, may papakita ko sa inyo, ano? Hindi ko alam kung naalala niyo po ito, no? Sige po. Ayan po. Nakikita niyo po ba? Opo. Opo, no? Ayan. Yan. Ito mga Lodi. Yan, kilala nyo ba yan kung sino yan? Opo. Professor Lino Dizon yan, o, di ba? Tapos ito po, kita nyo? Yan. Yan po si Mr. Gaspar Bibal. Opo. Saan ba ito? Ano bang circumstansya ng mga larawan na pinapakita natin? Ito po yung launching nung aklat, no, which was nakakuha ako ng grant sa Spanish SPCC also, no, Spanish Program for Cultural Cooperation
na i-publish yung book, yung dissertation ko, no? We will Opo. publish it, no? Yung ang book ni Delpan. So, isa sa mga special guest ko at nag-introduce nga, nag-review si Sir Gus Vibal, no? Nung time na yun. Mukhang ako yung MC, ano? Opo. Ayan, no? Oo. So, nandun din si Dr. Jaime Veneracion, no? Ayun, si Mr. Gaspar Vibal, nandyan. Pagaling. So, napunta na po pala siya sa Tarlac State University, no? Sa ating Okay. university, no? So, ayan, yan po yung ilan sa mga hindi malilimutang mga larawan, no? Ng mga taong nakasaksi sa launch na yan. 2009, 9, 10, Opo. 11, 12, mga 13 years ago, no? Yung kita nyo. Opo. Ayan. So anyway, sige, pakita ko lang ng konti. Ayan. Nanay ko pala nandoon, no? Ayan. So, may mga tagapagsalita mula sa ano to. Ano to? Kamag-anak ni Delpan nito, sir, ano? Opo. Parang great-grandson from the line ni Rafael Delpan. Wow. Parang apo ni Rafael Delpan. So, ayan, no? Nandoon din sila. Tapos, sir, yung painting na ito, sir, na pinapakita ho, nasaan na ho Opo. ito? Nasa nasa archive sa TSU. Nasa archives ng TSU. Ayan. So, si Ian Alfonso nandito. Sorry. Ian Alfonso. Payat pa siya na. Actually, payat tayong lahat. At syempre si Sir Bernie, ano? Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Kasama pala yung tito ko tsaka yung nanay ko, no? So, ayan, napagandang. Hindi, wala lang. Pinakita ko lang to kasi mga payat pa kami dito, no? Si Sir Lino, malaking tao pa, oh. No, so yan. Anyway, punta natin, sir, yung yung Philippine Studies, no? Kasi sa library, ang tawag diyan Filipiniana, 'di ba? Pero nagkaroon nga ng criticism diyan na tinatawag kasi sa USA Filipiniana, 'di ba? Kasi hindi naman sila mga Pilipino. So parang, ano yun, hindi daw maganda yung tawag na Pilipiniana. Ano yung masasabi nyo dito? Parang naging na natin yun, no? Parang naging catchword na natin para sa mga materials dealing with Philippine materials, Filipiniana. Kaya nga kami, sinubukan namin yung Tarlakeñana eh. Tarlakeñana. Napakahirap nun, Tarlakeñana. Opo. Sinubukan namin, no? Parang naging identity na ng yon, ng parang localizing itong mga materials, no? Although yung sinasabi niyo, di ba? Ni Salazar, si Salazar, ano yan, parang colonial. Kasi kapag yung mga Amerikano, hindi naman nila tinatawag na Amerikana, yung mga libro tungkol sa kanila. Di ba? Para US history. Pero hindi Amerikana. Di ba? Parang pag Filipiniana, in-exoticize ng West. Kasi sa West, galing yan Filipiniana eh. So, sabi nila, huwag na nating tawagin yung Filipiniana. Tawagin na lang natin yung Filipinolohiya. Di ba? Yung kay Prospero Covar. Kay Covar. Pero ang eventually, ang talagang na tanggap, naging pangalan ng mga institusyon, yung Philippine Studies o Araling Pilipino. Araling Pilipino. So, yun, siya na yung ginagamit ngayon. Yung PhD, kasi nag-PhD kayo in Philippine Studies, ano ang ho niyan? Para lang magka-idea, yung Philippine Studies, through the things that yung mga kursong kinuha nyo, hahawasin. No? In a way, parang siya, parang area study siya, magkaka-expertise ka on anything about the Philippines, no? Meron kang choice of major, no? Like for me, history. Nag-history ako and yung mga cognates ko are on the social sciences at saka archaeology. So parang may choice ka ng core courses, major, yun yung naging path ko. Pero anything, no, related to the Philippines in any discipline, no, like
sociology, pwedeng ano yan, archaeology, pwedeng linguistics, no? Kanya nga, itong Philippine Studies nito, yung UP style, no, is naging tri-college siya. Trical ang tawag nila. Trical, belonging to the 3 colleges. Ito nga yung College of Arts and Letters, Asian Center, and CSSP. College of Social Sciences and Philosophy. Kaya doon sa diploma namin, may 3 din na nakasign. Pumipirma. Ibig sabihin nito, ganito, ano? Pag sinabi yung Philippine Studies, mga pag-aaral tungkol sa Pilipinas. Pero hindi yan nakasalalay lang sa isang discipline. Sa halimbawa, ako, Philippine History lang. Kasi MA History ako, BA History, Philippine History. Diba? Pero yung Philippine Studies, pwede siyang mayroong international relations, pwede meron siyang, yun nga, yung iba-ibang disiplina, sociologiya, filosofiya, anthropology. Yes, archaeology. So, nagiging pwedeng multidisciplinary. Multidisciplinary siya. Correct, no? Corrected by. So, ito po, no? So, ang ganda nito kasi, ang tindi, no? Ng Lino Dizon, ang tindi. Naging classmate ko pa ito eh. Nung nagpi-PhD siya, nag-MA ako. Naging classmate ko pa sa mga kurso. Tapos, di ba, ang kinuha niya, PhD, Philippine Studies. Tapos, ang nahanap niyang pag-aaral, yung ama ng Philippine Studies. No? Di ba? So, yan, pupuntahan na natin, no? It's for fun with Delpan. Pero, paano nga ba napunta? Ito, pakita lang natin yung picture para may idea po yung ating mga kababayan. Siya po si Jose Felipe Delpan. Yan po ang kanyang itsura. No? So, sir, paano ba napunta si Jose Felipe Delpan? Kasi ang alam ko, taga-Galicia siya. Ano yung circumstansya ng kanyang pagpunta dito sa Pilipinas? Part of the, yung colonial bureaucrats, no? Around 1856, nagkaroon ng mga opportunity for civil servants. Kasi nga, napakahirap din ng buhay sa Espanya. Kaya maraming mga Spanish bureaucrats na walang o hindi maganda yung trabaho, nakipagsapalaran sa Pilipinas, no? Maliban sa mga praile, maliban sa mga isa na nga yung mga Spanish bureaucrats, no? Ganyan si Delpan, no? Meron siyang background na actually as a marine student eh. Parang gano'n. And then pumunta nga sa Pilipinas bilang isang isang ang tawag yun yung mga criticism ni na Retana. Ito yung parang nakalimutan ko yung term nila, parang mga bagong salta. Yung sa Amerika mo parang fresh off the boat. Fresh off the boat, no? FOB. So, ganyan, no? Ganyan yung tirada ng mga oportunistang mga Espanyol na nagpupunta sa Pilipinas. So, kasi, di ba? May kanta sila doon sa musical na Sino Ka Ba, Jose Rizal? Yung pagbalik no dinero, pag alis no dinero, pagbalik Don Tiburcio, daibang may dukado. No? Yun. No, so, kasi, yun nga, kaya nga sinasabi nila, yun daw yung Pilipinas daw ay backward. Kasi yung mga pupunta ditong mga bureaucrats o yung mga pinuno ay mga hindi sila yung pinakamagagaling, no? So yun pala yung parang sinasabi na, pero ano ba, hindi ba siya talaga magaling? Kasi di ba may merong sinasabi na yes, ama siya ng Philippine Studies pero hindi siya scholar. Di ba? At in fact, hindi rin siya journalist apparently. Pero nagkaano nga siya, parang naging practicing journalist, no? Pagdating dito, yan, kukunin nga siya ng Imprenta de Ramirez si Herodier para sa kanilang Diario de Manila. Eventually, yun, siguro magkaka-training siya up to such time na lalabas nga yung Revista de Pilipinas, which is yun nga ang pinakano niya sa Philippine Studies. So may Diario de Manila na yun doon siya, ano yung naging editor siya nito? Hindi siya nagtatag, naging editor siya. Naging editor siya nga ng Imprenta de Ramirez si Herodier. Parang ano ito 1848 and then this was confiscated by the Spanish government, no? And then At that time, and then it was revived.
Kasi Mm. itong tandem na Herodiera at Ramirez, nakuha nila yung access sa yung bulletin official, no? Pati na nga Mm. itong Diario de Manila at ginawang editor nga si Delpan in 1860. Mm. Yun yung kanyang resurrection, no? Ano At parang naman? nakaligtas siya sa Spanish censor, no? Oh. Pero sir, ano naman 'tong Revista de Pilipinas? Ano naman ito? Oh, ito yung Philippine Review that featured different topics, no, about the Philippines, no? Mm. So hindi naman siya journal, hindi siya journal. No, it's a parang journal, it's a review, no? Mm. Containing different researches on history, on language, o yung mga iba't ibang topics, no? Ano Meron yun, siya sir? on Halimbawa, kung ikaw ay mga ilang pages ang isang article dito at saka may mga footnote ba ito, ganun? Paano yung itsura niya? O mukha lang siyang merong mga article talaga? footnotes. Ah. Meron siyang mga footnotes, very scholarly, although medyo masama nga yung printing. Kasi Oo. nga, yung isang volume could lead up to mga 500 to 600 pages. Naku, napakarami. Napakakapal pala. Fortunately, available yan sa UST, no? Nasa Inablis. UST pa. Nasa UST ngayon, online, naka-digitize na. Naku, very good po. Thank you po. Very Sa good. University of Santo Tomas Library, yung Miguel de Benavides Library. Naka-digitize yung 2 volume lang. It lasted only up to 2 volumes. Pero tingin nyo worth translating ito kung may mag-undertake ng translation, sir? Actually, sinimulan na namin yan ng Bibal, no? Very good. Merong Bibal webpage devoted for Delpan. Sige, hanapin natin yan. Filipiniana.net. Filipiniana.net. Yung birth o yung pagsimula nga ng Revista de Pilipinas. Pero while hinihintay natin yan, eto po, no? Bilhin po natin El Periodismo Pilipino sa Bibal Store. No? Bibal.com. So, the first century of Philippine journalism, no? Na yan po ay sinulat ni Wenceslao Emilio Retana. Mamaya. Pag-usapan natin sino ba si Retana. At very interesting ang karakter na ito sa buhay ni Delpan at ng iba pang mga Pilipino. No? Pero sige. So ngayon, eto na. May Revista de Pilipinas. Meron siyang Diario de Manila. Ayan sir, pwede nyo nang ipresenta. Ano yung mga iba't ibang paksa na pinaksa ni Jose Felipe Delpan bilang... And by the way, no, remind ko lang ang mga kababayan natin. Noon pala sir, ang mga dyaryo na yan, kahit may mga dyaryo na sa Pilipinas, di ba, nagsimula nga yan sa Del Superior Gobierno, diba? Del Superior Gobierno. Teka, kailan nga ba yun? Tingnan ko lang. Del Superior Gobierno, ang taon ay, sabi nga ni Retana, ang taon ng pagkaano niyan, ito. Ang ganda, yan, 1811, ayan yung first newspaper natin, ayan, Ayan, first newspaper, Del Superior Gobierno, 1811. Pero sir, hindi ho ba parang yung binabalita sa mga dyaryo noon, puro mga balitang ibang Espanya, balitang ibang bansa, no? So si Delpan daw ang nagpasimula, no? Sabi ni ang alam ko, no, ang basa ko, si Delpan yata ang nagpasimula na ang mga news ay mag-focus at mga pictures ay mag-focus sa Pilipinas. Pilipinas. Oo. Tapos, siya din yung tinatawag nila noon at that time, Dean of the Philippine Friends, Decano de la Prensa Pilipina. Ano? So, yun ang parang distinction ni Delpan na parang sa kanya nagsimula na magkaroon naman ng mga topics tungkol sa Pilipinas, mag-focus sa Pilipinas na yung mga dyaryo. Sige, sir. So, alam kasi natin, ang pagkakalam natin, kaya nga nagkaroon ng adika ng Pilipinas on the grounding of Philippine Studies ni Jose Rizal in 1889. So, meron na siyang mga topics, nag-assign siya ng mga topics, no? Ewan ko lang kung pwede akong mag-share screen. Alam ko sir, pwede. Sige. Sandra?
Yan, pwede na ba, sir? Ayan. Black pa din? Pwede na. Yay. Pwede akong mag-share screen. Sandra? Okay na ba si sir? Wala akong wala akong control. Okay. Ayan na. Ito na, no? Ayan. So, ito yung naging ko. Ito yung kay Jose Rizal kasi yung groundwork for Philippine Studies, nagano siya ng mga topics, no? Ito yung ginawa ni Dr. Jose Rizal, yung Philippines before the coming of the Spaniards, arrival of the Spaniards and loss of Philippine independence, incorporation of the Philippines into the Spanish nation until Cavite Mutiny, and then meron siyang part 4, yung linguistics, no? So ito yung kay Delpa. So ito, ginawa ni Jose Rizal yan in Spanish, no? Ay in French for the French Exposition in 1889 dapat yan, no? So yan, sinulat pa niya. Oo. Sinulat pa niya yung possible topics, no, on Philippine studies. Kanya nga yung Adika, ito yung kanyang pinaka memory why nagsimula sila 1989. That was 100 years nung formulation ng Philippine Studies ni Jose Rizal. Yan. Meron siya on linguistics, meron siya on yung arrival, on history nga. So ito si Jose Felipe Delpan. Yan, nagka-interest. So makikita ko kasi sa pag-research ko na nga kay Retana, nakita niya, no, na it is true Delpan na nagkaroon ng mga unang pag-aaral, no, sa ethnography, geology, history, statistics, botany, all of them Filipino, no? Yan, through the Revista de Filipinas. Kaya nga sabi ni Retana, yung revista lasted only for 2 years, no? In spite of the efforts to take deeper roots. Kaya nga yun yung naging role ng revista. And then what will be very interesting here, yung different aspects, no, of Philippine studies, papasukin pa rin ni Delpan. So alam natin, nagsimula nung dumating si Retana na magiging, let us say, merong nagsasabi siya dapat ang talagang bigyan pansin, no, sa pagko-collect o pagka-interest sa pag-aaral sa Pilipinas. Nakita niya, no, yung role talaga. Nagsimula yung training ni Retana bilang journalist ni Delpan sa kanyang La Oceania Española around 1887 o 1888. So may nagsasabi na parang si Wenceslao Emilio Retana dapat bigyan pansin din bilang isang pioneer sa Philippine Studies. Pero si Wenceslao Emilio Retana mismo ang nagsasabi na si Jose Felipe Delpan ang nauna. Ayan mga kaibigan, maliwanag po yan sige po. So ito yon. At what is so important, yung mga early Filipino, gaya ni Isabelo de los Reyes, si Mariano Ponce, si Juan Caro, magsisimula rin ng training kasabay ni Retana kay Delpan. Pero ang mangyayari, parang magiging close si Delpan sa mga Pilipino gaya nga ni Isabelo de los Reyes at gaya ni Mariano Ponce. And it will be Delpan who will encourage the study of folklore na bibigyan pansin ni Isabelo de los Reyes at ni Mariano Ponce. Ito, nakita ko na sir yung doon sa study ni Professor Victores. Ang sinasabi niya, Jose Felipe Delpan was instrumental in the shift of focus from foreign to local reporting. Yung pala yun. Yung sa journalism. Yes. Kasi nga, like for example, in 1884 yata ito, when he encouraged the study of folklore, no? Philippine folklore. Pag sinabing folklore po, mga kwentong bayan ito. Kwentong bayan, no? Pinakolekta niya yan, no? Na ang sabi niya,
ang sabi niya kay Mariano Ponce, ang sabi niya kay Isabelo de los Reyes, let us wake up from all our dreams and ambitions of being so absorbed in Sorilla or Ribena Perez Escri with all their flowery verses, no? Kasi style nung mga Pilipino, no, yun, gaya yung mga Kastila, gaya yung mga sikat na poets. Pero sabi niya, no, we should gather, no? Let us not talk about love, but let us gather yung mga kwento ng inyong mga ninuno, kwento ng inyong mga nanay tungkol sa mga kapre, tungkol sa mga yung mga pagkain, tungkol Ayan. Parang ang sinasabi ni Del Pan, huwag kayong gumaya sa mga Espanyol na mabulaklak at paikot-ikot ang sinasabi. Be straight to the point and write about yourself and your local culture. Ayan so talaga palang kahit Spanish siya, sinasabi niya sa mga Pilipinong writer, magsulat kayo tungkol sa inyong mga sariling kultura. Tungkol sa inyong kultura. Panalo. That is what he encouraged, no? At makikita yung kanyang mga estudyante, sila yung magtutunggali, no, sa propaganda, sa panahon ng propaganda. Yung si Retana on one side versus Isabelo de los Reyes and Mariano Ponce on the other side. Mariano Ponce yan, tinuturing nating isa sa mga pioneer sa public history naman sa Pilipinas na syempre kasama ang inyong lingkod, Chow Chua, no? Sa public historian, yan. At saka sila yung unang mag-aaral sa Philippine folklore, yun nga, based on Del Pan. Kaya nga, hindi alam ni Del Pan, hindi alam ni Isabelo de los Reyes that it was Del Pan who collected itong works ni Isabelo, which would become the basis of El Folklore Filipino. El Folklore Filipino. Yun yung So, ibig sabihin, parang hindi alam ni De Los Reyes na kinokolekta pala ni Del Pan yung mga writings niya. Yung mga writings niya. Especially, and then, itong mga early publications kasi nila, lilitaw yan sa La Oceania Española, nung mag-separate na si Del Pan sa Diario de Manila. So, by 1887, he would be founding his own newspaper, yung Oceania Española, kung saan magsisimula, no? Si Retana at saka si Isabelo at Mariano Ponce. So ito yung mga dito sa screen, ito yung mga topics, no, of Philippine studies. Malawak pala. On malawak, history, biography, and politics, statistics and administration, no? Kanya kung babasahin mo yung ginawa ni Onofre Corpus on the study on demography, puri rin siya kay Del Pan kasi it was Del Pan na nagpasimula rin ng pag-aaral ng statistics, especially demography yung nagbibilang ng populasyon. Ng populasyon. Wow. And then of course yung natural history, mga traditions, no? And then mga customs, mga travels. Kanya nga yung travel niya sa Capas, doon ako nagka-interest sa kanyang buhay kasi nga very detailed, no, ang kanyang biographical study kay Juan Perez de Santa Lucia. Tapos yun nga, nagta-travel siya, travelog, yung kung ano yung nakikita niya travelog sa travel style. niya. Kasi para pala siyang yung sa ngayon, siya yung mga vlogger. Diba? Parang gano'n. Vlogger. Kasi fan siya ni Von Humboldt, Alexander Von Humboldt. Von Humboldt, and then, makikita mo, magiging very critical siya kay Morga, magiging very critical siya kay Semper, at iba pa. Kasi yun pala, yung mga pinagsusulat ni na Morga, hindi pala nila nakita, ganun. Hindi nila nakita. Yun, no? Makikita natin yung kay Morga, galing kay galing kay Plasencia. Nagsa-secondary source din sila. Secondary source. Hindi naman masama yun kasi nagsa-site naman sila Alam nyo yung what is interesting here, 1875, yung publication ng Revista de Filipinas. That was the time that Jose Rizal was in college sa Santo Tomas. No? Kasi
Delpan was challenging the youth, no? Huwag kayong magsulat about yan, yung mga romantic, on romanticism about love, but on the science and the arts na magiging to the Filipino youth ni Ni Jose Dr. Rizal. Rizal. Kasi andun Mamaya. yung challenge. Mamaya, kanina nakikinig ako ng webinar nyo. Pag-usapan natin ano ang kinalaman ni Jose Rizal at ni Delpan. Mamaya, pag-usapan natin yan. Oo. Pagkatapos kay Retana. Ha? Pagkatapos so, isa, yung mamaya si Retana, tapos si Rizal. Ayan. Sige po, sir. Yan. Okay. And so, meron din on agriculture, on industry and commerce. And then, on hygiene and medicine, literature, and then of course on bibliography. So yung pinakaunang collection nga ng bibliography was from Delpan, Philippine bibliography, no? Na hindi, kahit na very intensive yung kay Retana, hindi niya makukuha kasi pioneering yung ginawa ni Delpan. Siya yung nag-annotate ng mga unang Philippine materials available around the world. And then, yung first Spanish translation nung kay Pigapetta was done by Delpan. Na hindi napansin namin sa NHCP yon, no? So, yung first Spanish... Pigapetta! Pero pinakita ko na yan sa Filipiniana.net dyan sa Bibal na pioneering yung ginawa ni Delpan on popularizing yung travel ni Magellan, ni Pigapetta. Yung account ni Pigapetta. Tandaan natin na yung account ni Pigapetta na yan, hindi yan sinulat sa wikang Spanish. Kahit na si Magellan yung kasama niya at saka Spanish fleet. So ang tagal pala na panahon. How many years? 400 years. Na hindi 300 years na hindi naiintindihan o walang access sa primary source yung mga Spanish tungkol sa kay Pigapetta. And so yung first Spanish translation was done by Delpan. So sir, in pero 1875. na-trace ba natin kung yung Ambrosiana Codex yung kanyang nakita? Yun yung actually, yun yung magiging criticism nga ni Retana dyan sa Revista de Pilipinas. Kasi daw parang feeling bishop daw si Delpan na hindi naman siya pare. Something like that. Ano? Bakit naman niya sasabihin yun? Kasi nga, naging very critical kasi on the personality ni Pigapetta si Delpan. Okay. Something like that. Kasi ang hindi ko alam kung meron akong nakita noon na parang Navarrete ba ang pangalan ng manuscript na yun? Hindi siya manuscript. Yung compendium, yung Navarrete, compendium nung mga annals in Spanish, tapos may Pigapetta. Pero hindi pala siya inauna. Si Delpan pala. Si Delpan. At ang criticism ni Retana, hindi available kay Delpan itong mga other materials. Although, by standard, very critical na si Delpan. Especially on the personality nga ni Pigapetta. And isa yon sa mga sinubmit ko sa Bibal. Hopefully, alam ko no? Napasama dun sa Delpan materials natin dyan sa Bibal. Tama, Navarrete nga yung koleksyon. Yun, so may mas nauna pa pala. Okay. So, sinya ko kasi parang may isang writer is attributing the first Spanish translation na ginawa ni Medina, Jose Toribio Medina, around 1888, no? Pero ang sabi ko nga, existing na yung kay Delpan as early as 1875. Right. Yung kanyang translation of the Travel of Pigapetta. Sige po. Opo. Yan po yung naging ni Delpan, no? So, ito yung mga books about the Philippines na magkakaroon ng role si Delpan. Siya ang mag-translate nung
kay Tomas Tecomin, no? Progreso en 70 Años. Mm. And then yung siya rin ang nag-popularize kay John Bowring. Yung Un Viaje a las Islas Filipinas. Ini-English yun eh. So, It was in sinali niya sa English, wikang it was Spanish. translated, no? Part pa siya noon ng Imprenta de Ramirez, si Herodier. And then ito nga yung magiging Revista de Pilipinas. Later, ito from Galicia. So yung kanyang, ito na yung book kasi, yung early life sa Pilipinas, and then yung travel narrative sa Pilipinas, and then yung pagsulat ng mga biographical writing. So makikita nyo si Delpan hindi magsusulat sa mga popular people, no? Kung hindi yung mga ito yung kanyang travel na ginawa around 1850s. No? So ibig sabihin, he will write about people na hindi masyadong sikat o pinapansin pero mahalaga pala. Mahalaga. Parang social historian din siya. Social historian. Oh. Then he would be making a travel, parang ang travelogue, parang vlogger nga siya, yung pagpunta niya from Tondo hanggang sa part ng Central Luzon, no? Bulacan. And then yan, from Bulacan pupunta nga siya sa Capas. Dito niya makikita si Juan Perez de Santa Lucia. Ito yung founder nga ng Capas, founder ng Patling for the Aitas. At siya nga, it was Father Juan Perez de Santa Lucia na magdi-depend sa mga flight ng mga Aitas, no? Actually, yung ngang bayan o yung baryo ng Santa Lucia, gagawin ni Juan Perez yan, ni Fraile Juan Perez para sa mga Aita. At very interesting ito, Prof. Xiao, no? Itong particular na ito, which I found sa National Archives, itong complaint, no, ni Fray Juan Perez on the plight of the Aitas, it was archived by Delpan. Yung, ano yun? Anong ginagawa daw sa mga Aita? Bakit siya nagreklamo? Kasi nga ginawa silang parang contraband, yung parang mga messenger ng kontrabando. Ito yung mga yung tabako na para makaligtas sa taxes. Sa taxes, ginagamit na yung may mga kapitalista na ginamit nga itong mga Aita. By the way, sir, bago tayo magpatuloy, nanonood po ang aking nanay, Vilma Briones Chua. Hi. Good evening po. Good evening, Mama. I love you very much. So, nag-comment siya. Sige po. So, itong mga Aitang ito, gagawin silang mga messenger nga, mga drug. Anong term parang natin? Drug courier, ano? Drug courier. Tobacco courier. Marami sa kanila will be imprisoned, no? Correct. Kawawa naman. Especially in Pampanga. So, itong Fraileng ito, as documented by Delpan, nagpakulong siya mismo kasama ng mga Aita until such time na pinalabas siya, hindi siya nagpalabas until hindi niya kasama yung mga Aita. Wow. So, nasa account yan ni Delpan. No? Ang ganda niyan, hindi lahat ng Spanish prior masama. Di ba? Yan ang kailangan maintindihan natin dyan, mga kaibigan. Pero mga katulad ni, di ba, sa Latin America, si Bartolome de las Casas. Yung diba? mga ganyan. Tapos sa Pilipinas, si Bishop Domingo de Salazar, yung unang Bishop of Manila. Dito nga, yung taga-Capas, no? Yung naging kura paroko ng Capas, Juan Perez de Santa Lucia. Wala bang nagkokausa sa mga Recoletos na maging santo ito? Dapat meron. Kasi nga, in the early 1900s, kaya nga sumikat yung aklat ni Delpan sa mga Recollects. In the early 1900s, naging venerable na kasi ito sa tala ng mga Recoletos So, itong naging very important yung biographical account ni Delpan. Wow. On him. No? Sige po. Okay. So, ito yon. Ito yung mga unang pag-aaral. So, magiging alam naman natin, no, na hopefully
lalabas na rin yung aklat ko dyan sa Bibal. Yung mga editor kasi ay yung mga publisher ni Delpan, yung imprenta de Ramirez y Herodier, sila rin yung magpa-publish ng Ilustrasyon Pilipina. Okay, kaya very much aware si Delpan sa mga ganyang development, no? So, newspaper publishing in the Philippines, ito nga yung Diario de Manila. So magiging close si Delpan kasi kay Ramon Solano. At makikita na magiging active si Delpan among the proponents ng public education in 1863. 'Di ba ang mangyayari because of the liberal views of Governor General Solano na ang pinaka-secretary nga niya si Delpan. Ang sabi, nilason siya ng mga praile, no? Itong si Solano? Oo. Yan yung yun yung editorial na ginawa ni Delpan, yung first editorial, yung pag-resurrect ng Diario de Manila on September 1, 1860. So, nakadevote kay Solano. Ito nga, yung kanyang mga pananaw, no? Mga liberal views. Isa na nga dyan yung public education later, no? So, ito yung Revista de Pilipinas, and then yung mga pag-aaral niya kay Bowring, yung and then yung kay Tomas de Comin, no? Na another very important. So, kung makita mo yung analysis ni Delpan, no? On Tomas de Comin, makikita mo yung economic, no? The need for economic development. The need for economic studies, no? Maraming annotation si Delpan sa mga trabaho ni Tomas de Comin at saka nung kay Bowring. So ano yan? Yan yung kahinaan ko yung economic history. Pero sabi niya, mahalaga daw na pag-aralan ng economic history. Economic studies. Diba? Lalo na kung gusto mong gawing 20 pesos yung bigas, ano? I think, Prof. Xiao, nung nasa Bigan tayo for the ADICA conference. 2008 yata yun? Yun yung topic ko yung economic, yung mga first economists na nag-aaral sa Pilipinas. At kasama si Delpan. Based on the, yun yung mga ni Delpan, no? Mga early economists na nag-aaral sa Pilipinas or about the Philippines. Yun yung naging topic ko nun sa ADICA, no? Wow. And then of course, eto nga, isa sa mga social topic niya, yung criticism niya on the existence of the Chinese. Kasama ka doon, Mr. Chua. Oo nga, no? Very critical siya sa mga Chinese, no? Well, hindi ko siya masisi kasi si Jose Rizal at that time, very critical din. Si Jose Rizal, di ba? Sa mga doon sa dapitan. Sige. So ganyan si Delpan, no? And then, of course, dyan, no? Makaka-contribute din si Delpan sa literary scene, no? Diyan galit na galit si Retana kasi walang kakwenta-kwenta daw yung mga nobela, mga nobelita, mga ni Delpan, no? Kasi nga makaka-collect siya ng mga more than 10 volumes, no, ng mga novels, mga nobelita, mga historical novels, no? At yung ang mga kwento tungkol sa mga, alam mo siguro yung kwento tungkol doon sa ano ito teka, baka dito yung work, no? Ito yung mga titles ng mga novels niya that will be collected, no? Kanya doon sa dissertation na maging book, kailangan pa talaga ng literary from the English panel, department. Kasi hangga't walang literary criticism panel from the English department, hindi in-approve yung dissertation ko. Napakahirap naman ng napakahirap naman ng pinagdaanan ninyo.
Kasi nga meron siyang mga novels din no, na ginawa. Mga nobelitas, no. Ang term niya historieta original. Pinag-aralan ko rin lahat 'yan, no. Ano yung mga forms. And then Historieta. idilio entre desampagitas kasi nga yung criticism na kapag nasa Pilipinas ka, ang mga bulaklak, walang kanta, walang amoy, walang pag-ibig. No? Yun yung criticism ni Delpan sa pananaw na yun ng mga Espanyol. And then yung ito yung parang parang vlogging style, no? Yung pagsulat niya sa pagpunta niya sa Capas, magiging part siya nung And then ito yung sinasabi ko, yung El Medico de su Honra, yung parang naka-base ito sa ginawa niya yung aklat ni o drama ni Calderon de la Barca. Ito yung kwento ni Governor Alfonso Fajardo, Alonso. Yung kanyang wife ay may kalaguyong Jesuita. May kalaguyo. Hindi Jesuita, parang sailor. Sailor daw. Yung version ko ex-Jesuit. Ex-Jesuit. Ex-Jesuit siya. Magiging sailor. Yes. Napatay niya yun. Catalina Sembrano. Catalina Sembrano, yes. So yung kwentong yon nanggaling kay Delpan. Siya nag-popularize niya. El Medico de su Honra. De su Honra. Gina niya yung title ng drama ni Calderon de la Barca. So, ito sisikatan mong parang mga parang mga historical chismis na yung in the 1880s, no? Ito nga mga novels na ginagawa niya. Pero ito pala yun, yung Bisita Padre Juan Misionero de Capas. And 1850, Biyahe al País de los Aitas. Mga legends, no? Mga leyendas, no? Sir, malakas yung ulan sa inyo ngayon, ano? Okay. Pero ako. Hindi, parang, hindi naman sir, parang parang nagiging may something. Pero sir, ito, tanong ko lang, itong idilio entre Sampaguitas, ano yung connotation? Kasi yung alam natin Sampaguita, bulaklak. Pero bakit siya ginamit ni Delpan when it comes to literature? Tapos si Pedro Paterno, yung unang collection of poetry ng isang Pilipino na ginawa. Ang pangalan Sampaguita. Parang si Delpan ang nagpo-popularize ng Sampaguita. Kasi small flower na may amoy. Depicting the Philippines. Itong mga Kastila kasi, like yung mga writer ng nung Ilustrasyon Pilipina, they were comparing the Filipina to the Chichirica. Parang puti, simple, pero walang amoy. Na para kay Delpan, hindi dapat. Kanya naging popular yung Sampaguita bilang simbolismo ng Pilipina kay Delpan, no? Kanya nga yung criticism nga yung mga babaeng Pilipina walang pag-ibig, walang aroma, no? Walang kanta. Yun yung what Delpan criticized. Kanya naging simbolo ng Pilipinas sa kanya yung ang Sampaguita. Hindi yung Chichirica. Wow. And then it will be Delpan din na magsusulat ng pinakaunang nobelang Pilipina na nalathala sa Pilipinas. Yung ang Un Naufragio, no? Ito 1889 ba ito? 1889. 1889, no? So ibig sabihin mas nauna pa rin si Ninay ni Paterno pero sa Espanya 'yon. 1885. 1885 ba yung Oh, yes, no. But this was published here in the Philippines. Ito sa Pilipinas kasi ito first. Kaya nga it is said to be the first novel, no? Written in the Philippines. Yes. As claimed by UP historians, no? I think tama naman 'yan, no.
Pero yan, tama din, no? Kasi pabida kasi si Paterno eh. Nauna siya doon sa ano. Tapos si Delpan pala ang nandito. So maganda, konektado rin talaga pala sila. Oo. Yun yung isa pang contribution nga. Nakita ko yan kay dun sa work ni Hernandez si Chung Hernandez ng UP. Ito yung hindi sa UP, sa Syracuse yata. Yun yung contribution din ni Delpan, siya yung author nga nung first novel published in the Philippines. Ito nga, no? At utopian yung ano niya, no? Parang tungkol ito sa kwento ng isang isla na utopian, parang classless society, something like that. Si Thomas More. Parang gano'n yung style ng novel, no? And then, of course, magiging ano rin siya, magiging colonial secretary, and then yung view niya sa education and practical life. Kanya nga, among the first directives ng 1863 public education, they were authored by Delpan din. No? Makikita yan sa work ni, yung on education, no? Si Barantes, Vicente Barantes. No? Attributing yung start ng public education among the stalwarts nga was also Delpan. No? Ito yung mga pag-aaral niya on census, on public administration. No? So ang dami pala niyang hindi lang sa dyaryo, may mga libro pala din siya. And actually, through the newspaper ito. Kaya nakaka-collect siya. Parang feature, and then he would collect them and then make them into a book. Ay, parang si Ambeto Campo pala ito. Parang ganyan. Tsaka parang ginawa niyo rin yan doon sa inyong yung inyong Tarlac Revolutionary Odyssey. Parang gano'n, no? Tarlac and the Revolutionary Landscape. Yung mga article ko sa isang newspaper, kinompile to make up a volume. So, kanya nga, puring-puri nga si Onofre Corpus, no? Sa demographic studies ni Delpan din, no? On Philippine Census. And then, of course, yung pag-aaral niya sa Manila, no? Kanya nga, naging topic ko rin kay Dr. Churchill ito sa Manila Studies, no? Yung magiging role ni Delpan sa Manila. Kanya nga, yung Delpan Bridge, Delpan Street, hindi nakapangalan. We tried to correct that, no? Hindi nakapangalan yon kay Rafael. Yung Rafael, anak niya yon. Anak niya yon. Sino naman, sir, si Rafael? Ano ang kanyang contribution sa ating bayan? Magiging magiging parang kasama ni Aguinaldo. Di ba? Magiging kasama yung sa Hong Kong junta. Now, ang katanungan, itong Rafael Delpan, sa mga NHCP records ba, nakapangalan ba kay Rafael Delpan daw? Yung sa Pilipinos, yung Pilipinos in history. So we try to correct that na. Kanya nga nakapaglagay na kami ng marker para kay Delpan, which is now in the, saan na yung Comelec? Ano nang tawag doon sa Comelec building? Yung Palacio del Gobernador. Palacio del Gobernador. Andun na yung statwa, andun na yung marker. For Delpan. Kasi nga, he was once a colonial secretary. Baka naman pwedeng palagyan na rin yung tulay, Hindi, kasi naka-mention. Actually, naka-mention na yon kasi nagka-problem kami sana. Dapat kasi, nung namatay si Delpan in 1891, binigyan siya ng marker ng mga Filipino and Spanish journalists bilang Decano de la Prensa nga. Oo. Doon sa bahay niya sa Intramuros. We tried to trace, parang ang ng Intramuros administration, malapit ito sa may na university ng mga Laurel. Lyceum. Yung hindi daw appropriate kasi nga masyado ng maraming tao. We tried to trace kasi yung 8 Real Street Yung 8 site Real Street, yes. Ito yung site nung niya kasi, nung publication
ay yung printing press. So, matagal bago kami nakapaghanap. So, Chairman Rene suggested yung ang prestige ay yung El Palacio del Gobernador na doon na nga nailagay yung marker, no? ni Delpan, no? So, yun yung maliit na contribution din natin, no? Sa para kay Delpan, no? Although unfortunately we cannot trace anymore yung family, yung present nung so we cannot trace them anymore, no? Kaya sayang, no? So ito yung about Manila, and then of course yung Diario de Manila, yung Land of Mysteries. Wow. So makikita rito yung mga description niya sa Manila, no? He was actually a mayor, magiging mayor siya sa Nicolas, no? Kanya't yung ng Calle Principe, yun yung magiging Delpan Street pagkamatay niya. So parang yung yung council, yung ayuntamiento, yung ayuntamiento, magkakaroon siya ng ordinansa in 1897 nga. No, 1894, naming nga itong street na El Principe magiging Delpan Street. Although may mga controversy din kasi nga very liberal-minded si Delpan, merong kumontra doon sa ganung directive. Pero later, it would be talagang magkakaroon ng move to name El Principe Street Delpan Street. So yun yung nawala sa circulation, kanya nung nag-gather nga, since nakalimutan na yung matandang Delpan, ang kilalang Delpan na lang yung anak, no? Si yung Rafael. So kaya akala nila nakapangalan yung street at saka yung bridge kay Rafael. So we try to correct that doon sa board meeting namin sa NHCP, no? Kasi pinakita yung talagang research ni Sultan Haistan. So yung ayuntamiento talagang pinangalan kay Jose Felipe Delpan. Wow. Yung bridge at saka yung street. And kahit na hindi namin nailagay sa talagang bahay ni Delpan, so at least yung marker is now in the El Palacio del Gobernador, no? Kung saan siya naging colonial secretary ni Solano. Yes, sir. And then, of course, ito ang mahalaga. Yung kanyang role as a social scientist, no? Kanya nga tinawag siya Nuestro Inolvidable Maestro Nina Isabelo de los Reyes. Kasi nga, yung role niya sa mga Filipino scholars, no? So, and then of course, yung unang pag-aaral nga sa folklore in the Philippines, yung early historical investigation, no? Yung paggamit nga ng historical investigation, yung pag-criticism sa mga work ni Morga, yung sa mga work ni Semper at iba pa. And then yung early studies on the population of the Philippines. And then yung on women education. Ay, mahalaga yun, ha? Parang progresibo pala siya, no? Oo, kaya nga siya yung nag-advocate na kailangan nga yung brilliant minds daw nasa mga babae, no? Nakita niya yan sa encounter niya sa isang babae sa Kalumpit. Kaya nga Woman of Kalumpit and Other Encounters, no? 'Di ba? Pagkatapos si Jose Rizal magsusulat ng Letter to the Women of Malolos. hindi ba? Tapos parang si Ponce din, parang sinabi niya na naging interested daw siya sa Bulacan Studies dahil kay
kay Delpan dahil Oo may nga. mga pag-aaral siya sa Bulacan. Oo nga, kasi nga ano siya, hindi ba? Naging feature writer ng La Oceania Española, si Mariano Ponce. And then yung mga unang pag-aaral on Philippine languages, yan. Na kay Grabe. Delpan din. And then yung first Philippine. And then, eto pa, no? Doon sa kanyang pag-aaral sa mga early terms na magagamit sa commerce, doon pumasok yung term na noli me tangere. Siya yung unang gumamit ng term na noli me tangere na ang meaning parang historical chismis na historical chismoso. Historical chismis. Historical chismoso. Na yung historical chismoso noli me tangere. What is so ano daw, yung noli me tangere is about person na they are talking something na wala silang authority. Nagiging source sila ng knowledge pero they are not wala silang preparation o training for that knowledge. Parang yun yung concept niya ng noli me tangere, which is for him very dangerous, no? Ito yung kanya nga nakikita ko parang tinutukoy niya sa noli me tangere. Kung ganun yung magiging konsepto ni Jose Rizal, parang yung prototype nito si Pilosopong Tasio something like that, no? Yung inborn knowledge na walang training. So hindi naman siya parang hindi naman siya negative. Hindi siya negative. Not necessarily negative hindi, ba? para kay Delpan naging negative eh. Naging negative. Kailangan ng training eh. Kailangan ng training. Okay. Kasi parang hindi pwede yung inborn knowledge. Sa mga Philippines, sa mga kumari, sa pantayong pananaw, ang tingin namin dyan, sila yung mga culture bearers eh. Something kumbaga, like that. Pero kay Delpan, syempre Spanish method ang hinahanap, di ba? Method. So medyo tama, chismoso nga yung kanyang Pero ano yun, parang hindi naman ironic, pero parang nakakapagtaka din sa isang tao na mahilig mangolekta sa folklore, So doon niya ginamit yung term na noli me tangere, no? Parang it was ginamit niya yung term 1875 ito. So 10 years or 11 years before the noli me tangere. So ang dami nga kasi nga available na itong at siya rin yung nagbigay ng lead na yung English translation ng kay Morga is in the British Library. No, yung criticism niya kay Morga. So sinabi niya available yung English kasi nga hindi pa makita yung Spanish din, hindi ba, at that time. So sinabi niya there is an English translation available in the British Library. So it's very possible yun yung nagbigay ng idea kayo sa Rizal. Para hanapin yun. 1875 yun eh. Wow. Sinulat niya yon. And Rizal was in UST. Kanya kung titignan mo yung Revista de Pilipinas, makikita mo yung influence, no? Sa magiging work o trajectory of works ni Dr. Jose Rizal afterwards. Wow. Yan yung mga naging contribution ni Delpan. Ngayon sir, anuhin natin, pag-usapan natin yung mga kaaway niya, But by the way, before that, may babasahin ako sa inyo, na mula kay Isabelo, sabi niya, William Henry Scott, William Henry Scott, nung pinag-aaralan niya ang buhay ni Isabelo de los Reyes, sabi niya, Delpan himself was one of the most attractive colonials Spain ever sent to the Philippines. Dean of Manila journalists and a fatherly figure who surrounded himself with Filipino youth, he raised up a whole generation of Filipino journalists well-versed in their profession and imbued with the proud traditions of the Fourth Estate. Ayan. Pero, isa na nga sa mga tinrain niya. So, parang mentoring
Yung halaga ng Ah, mentoring. Pero isa sa ah, mga minentor niya, itong si Wenceslao Emilio Retana. Retana. Di ba? Ah, Wenceslao Emilio Retana. Eh, kaaway din yung Rizal ito, hindi ba? So, sa mga ano nila, magiging critic ano, yan. Magiging critic. Parang pagtatawanan nga yung mga isusulat, especially ni Isabelo. So yung ano yung isang volume niya, Broquita something, mm, laban ito kina Isabelo. At ang sabi niya, itong mga ideas ni Isabelo tungkol ito sa yung mga sword, no, yung mga lost sword nung Pampanga, yung mga ganyan. And then yung pag-trace niya sa royalty ng mga Kapampangan, parang para kay Retana, mga police endeavors ito, which were encouraged by Delpan. ah, so Kaya, parang si Delpan pala yung naging courage ng ano, ayun, ng ayan. historical chismoso. Parang gano'n yung mga myth, no, yung mga kwento tungkol nga sa mga yung mga royalty ng Pampanga, yung Lakandula, yung mga ganyan. Yan tuloy hindi ba uh, may ano, may mga claimants yan na mga sila yon. At ang nag-aaral diyan talaga si Isabelo. Through yun nga, kaya very critical si Retana. Wala daw ginagawa itong mga kung hindi yan sa mga imaginative researches nila. Yun yung criticism niya sa mga Pilipino na nagtrabaho kay Delpan, no? Si Mariano Ponce, si Isabelo de los Reyes. Pero alam naman natin, especially on yung ang pag-collect nga ng mga folklore. Pero makikita nyo, yung first work ni Retana was on Indio Batangueño, no? Under nung nagtatrabaho pa siya kay Delpan, no? So in a way, he was very much influenced also, no? So mentor niya kaso eventually na parang naging critic. So Wenceslao Retana, no? May tsura siya, I mean, gwapo din, no? Tingnan mo. Gwapo. Saka very, very prolific, no? Tsaka as a critic, naging siya ni Rizal. Naging later, no? Critic siya ni Rizal, magkaaway sila, muntik na silang magduelo. Muntik na silang magduelo. Now, ang kagandahan dyan, may babasahin ako sa inyo, no? Na napakaganda. No? Eventually, itong si Wenceslao Retana, ibibigyan niya kasi ito nga, ang gumawa po ng forward ba preface? Forward. Noong aklat na El Periodismo Pilipino ni Retana, yung 3rd edition ng Bibal Group. Wala akong iba kundi si Dr. Lino Dizon. So parang eventually, sinabi niya, it would not be fair if I were to end up without alluding, sabi ni Retana, to the memory of Don Jose Felipe Delpan, Galician, prestigious journalist, who in the many years he lived in the Philippines, around 40, accorded always a genuine affection for that country whose intellectual development he was zealous for. Yun. Alright. So, yan. Again, pwede yung magpakumbaba. So, mukhang si Retana nagpakumbaba rin eventually. Nagpakumbaba rin. Kahit na kinaway niya si Rizal, ginawa niya ng first ever full-length biography si Rizal. Yun yung Vida y Escritos de Dr. Jose Rizal, Wenceslao Emilio Retana. At sinama niya yung mga works ni Delpan at ni Rizal doon sa kanyang bibliographico aparato. Na history ng bibliography of journalism sa Pilipinas. At saka yung many accounts on Delpan, it was also through Retana, dyan sa El Periodismo. So yung many information na what we have now on Delpan, it was through Retana rin, no? Kasi magiging rin siya pati yung baptismal information ng Delpan. Wow. Teka lang sa mag-ano tayo, no? Babati lang tayo. Jefferson Del Mendo from Urdaneta City, Ronald Sagrab from Del Pilar Academy, Arnel San Jose Perez, Ian Losaria, Jerry Flor, Dayan Saklak, Ryan Dayan sa Tuito, no? Jennifer
Almeria Amparado, Zia Fatima Bundag Pates, hello po. Ana Marie Gonzalez Season, Lawak National High School. Siyempre ang aking girlfriend, Noela Mai Orozco. Yan. Parang ano to, kamag-anak ni Jose Felipe Del Pan. Orozco Orozco. Castilla, no? Oo, Basco. Pauline Ann Nicole, Marivic Peña Redondo, Tenajeros, Joanna May Saga, Joe Art Mandagit Tones. Hello. Salamat po sa ating 22 active viewers. Madadagdagan pa ho yan maya-maya, no? Siyempre, as we go on. Jefferson Del Mendo, Daneta City, no? Salamat po sa inyong panonood. Opo, Jerry Flor, yan. Nabanggit na sila. Oo, salamat po, Ana Marie Gonzalez. Okay, sige. Sir, ito naman, Jose Rizal at Jose Felipe Del Pan. May connection sila, sir. Sinabi ni Rizal, no? Doon sa isang issue ng La Solidaridad tungkol sa pagkamatay nga ni Del Pan in 1892 o 1891, doon sa isang issue. Sinabi niya, he was calling yung matandang Del Pan as my friend. So it's very possible, no? Kasi nga, Del Pan would be writing about Rizal doon sa kanyang pagkapanalo doon sa Council of the Gods. Oo. Consejo de los Dioses. Na ilalagay ni Retana yan sa kanyang aparato. So, parang lalagyan ng titik ito ni Blas Echegoyen. It will be featured by Del Pan sa Diario de Manila. Kaya very possible na may knowledge na siya kay Jose Rizal, no? Then of course, yung minention mismo ni Jose Rizal sa pagkamatay ni Del Pan, nabalitaan niya nga yung pagkamatay ng matandang Del Pan na pinicture sa isang issue ng La Solidaridad. Tinawag niya bilang kaibigan, no? At minention niya ito kay Blumentritt. Wow. So yun. So parang ang sabi niyo nga, nag-inspire kay Del Pan o nag-inspire kay Rizal ay si Del Pan in a way because Del Pan was talking about, write about science, write about yung Philippines. Challenge sa mga youth. Oo. Challenge sa mga youth. And then yun na yun, di ba? Challenge to the youth yung ala Juventud Pilipina. Di ba? And then yung women education. Wow. Yung woman of Kalumpit. And then yung No Limit Tangere. No? So, pakita ko lang, no? So, nung namatay siya, pinarangalan siya, sir, ng isang tulay. Ito yung tulay na yon. Yung tulay na yan. Ito yung Calle de España. Ngayon, ito yung Spanish, Ito yung Del Pan Bridge. Del Pan Bridge dito sa, so ibig sabihin, di ba, kasi may Puente de España, yung Jones. Ito yung malapit na sa Ilog Pasig. Ito yung Del Pan. Ayan. So ito, nakikita nyo, yun yung Fort Santiago. Ayan, yan ang Del Pan. Papuntang yan, Tondo. Yan yung dinadaanan ng Radial 10. Papuntang Radial 10 Road. Yan ang galing sa A. Bonifacio. Yan pala yung dinadaan. Yan pala yung Del Pan Bridge. Oo. So, ayun. So, sir, ganito, no? Bilang siyempre, medyo nakalimutan. Pero siya pala yung laging nag-insist na dapat ay magkaroon ng mga anong tawag dito? Kasi nabanggit nyo na yung impact niya dun sa mga nagsulat about eventually, no? Sina Ponce, sina Isabelo. Tapos sabi niya, magsulat ang mga Pilipino tungkol sa kanilang sarili. Sila na ang susulat tungkol sa sarili nila. Sa palagay ninyo, sir, bagamat nakalimutan siya, ano yung kumbaga nakaapekto ba either unconsciously sa mga Filipino scholars yung ginawa ni Del Pan? Palagay ko may impluwensya, pero ang sabi nga, kung titignan mo, halimbawa yung work ni Benedict Anderson on folklore din, no? On importance of folklore, hindi niya binanggit, basta sinabi lang niya yung Spanish teacher, no? Hindi niya binanggit yung pangalan. And then
yung sa ano natin, yung sa Philippine Studies, alam natin, during the Spanish period, naging very critical yung mga works ni na Thomas de Comin, sina John Bowring on criticism, no? On early Philippine society. Pero hindi natin alam that it was Delpan who popularized them. Tapos, di ba lagi natin binabalik tanaw sina De Los Reyes, Isabelo, yung mga ganon. sina Rizal, di ba? Sina Ponce. Pero sa totoo lang, may naging inspirasyon din sila. At ayan si Jose Felipe Delpan. Kanya nga, yung greatest accolade nga nanggaling kay Isabelo de los Reyes mismo, tinawag niya si Jose Felipe Delpan, nuestro inolvidable maestro. Our unforgettable teacher. Kasi ngayon, kumbaga, kahit na hindi binabanggit, yung kanyang dream, in a way, sabi nga ninyo doon sa libro ninyo, na ito, ay natutupad na dahil may mga katulad ni Salazar at ng kanyang mga tagasunod na sabi nila, pag-aaralan natin yung kulturang Pilipino sa mga wika natin, sa mga konteksto natin, at sinusulat natin sa wikang naiintindihan ng tao. Sa mga, yung ang criticism ni Delpan, parang huwag tayong maging parot. We should learn yung language of the people that we are studying. Parang nakita ko yun dito na huwag maging parot parang ganyan. Dapat malaman mo mismo yung wika ng tao. At he was advocating, no, na talagang pag-aaral ng mga Philippine languages. Hindi lang Spanish. Kanya nga nakita ko, no, doon sa pag-annotate ng mga Espanyol, ng mga praile, no, mga Recoleto. Inalis nila yung portion na yon. That Delpan was criticizing nga yung mga Espanyol, bakit ganyan ang pananaw nila sa Pilipinas. Kung pupunta ka sa Espanya, andun yung mga Basques, andun yung mga Galicians, andun yung mga na may sariling wika din, no? Correct. Oo. So, why not encourage the study of Philippine languages para hindi tayo magiging parot lang? Wow. Ganyan yung idea niya. No? So, yun ang kumbaga, yan na yung impact niya. Kaya, in a way, nakalagay doon sa title ng libro ni Sir Lino. Available sa NHCP po ito, National Historical Commission of the Philippines. Nascent Philippine Studies in the Life and Labor of Jose Felipe Delpan. Ayan. So, wait lang sir, titingin tayo kung meron tayong mga katanungan sa ating meron pa bang mga katanungan sa ating FB? Ayan, titingnan natin So mukhang wala naman katanungan masyado, pero ako ang ganda kasi na parang kahit papaano may kumbaga may madagdag tayo dito sa ating diskurso na hindi masyadong nababalikan. Kasi 'di ba, lagi nating topic si Rizal, si Bonifacio, 'di ba? Yung mga yung mga bayani natin, pero may mga iba pang mga mga tao na mahalaga pala sa pag-aaral ng Pilipinas at sa pagkakatayo ng ating parang tinatawag na pagkakakilanlang Pilipino, no? O titingnan ko lang kung may mga tanong pa ako na naiwan. Ayan. So yan, nabinggit na na. So ito nga, babasahin ko yung isang binanggit nyo dito sa inyong aklat, no, na isa sa paborito kong bahagi nga ito. Na kumbaga yung pinaka-kontribusyon ni Jose Felipe Delpan. Ito, hanapin natin. Ay, sorry. Tsaka kahit sa kahit sa microhistory, yung inyong field,
ang laki din ng kanyang contribution. Ah, Yung local history na tinatawag local natin. history. Oo. Saka pati sa yung di Filipino descent, no? Yung idea nga ni O yung saan Delpan. nanggaling? Saan nanggaling yung Saan nanggaling Pilipino? yung Pilipino? Parang critical na siya doon sa magiging ni Montano, yung what Aesop Bear will follow. Oo, Will yung following, waves of migration. Yung migration. Critical si Delpan doon. Ang idea ni Delpan parang nanggaling yung Pilipino from the mixture ng Chinese with the Aitas. Hindi, ang maganda pa dun, sir, si Rizal, ayaw din niya yun yung isang study na, halimbawa, saan ba nanggaling yung mga, mukhang magkamag-anak yung mga Pacific Islanders at Pilipino, pero meron ng theory nun na galing daw sa South America yung mga Pilipino. Si Rizal, sabi niya, Mexican, oo, hindi daw totoo yun. Kasi nga, mas sa wika pa lang, alam mo na galing sila sa Pilipinas, yung mga Pacific Islander. Yung mga, kasi sumikat kasi yung Mexico yung something like that, and then yung Mexico Pampanga. Kasi may Mexico. Akala nila yung mga Mexico ay from Mexico Pampanga ay galing sa Mexico. Na ang meaning talaga ng Mexico ay makasiko yung parang tributary nung Pampanga River, no? So si Makasiko. Of course, sa mga Kastila, they will simplify it as Mexico, no? Kaya pa yan, Makasiko. Kaya pala hindi siya Mexico. Hindi talaga siya Mexico, naging parang Mexico na lang. Mexico so yun. Sige. Pero maganda yung no? Hopefully inano ko nga, although meron nga kaming forthcoming rin. Itong topic natin is my present work with Vibal, no? Yes, oo. We will ano yung aabangan natin? Ilang mga series of books ba yan? Ito yung kay sinimulan na nga namin yung webpage. Meron pa akong isang project diyan sa Vibal tungkol kay Delpan at yung magiging 3 produkto niya, no? Si Retana, si Isabelo de los Reyes at yung kanyang anak si Rafael Delpan na magiging kakaway din ni Retana afterwards, no? in the course of the Philippine Revolution. Nakakainis naman itong si Retana, mapang-aaway Ayan. So, hindi ko mahanap yung forthcoming book namin. That's another project meron ako sa Vibal, no? Hindi ko naman. Sige, sir. Ano yung hindi ko mahanap yung ayan na. Nahanap ko na sa wakas. Ayan. Sabi niya, his many insights, sabi ni Lino Dizon, on the value of Philippine languages as being critical to the understanding of mid-19th century society was consonant to what are now the trusts and priorities of Philippine studies and scholarship as exemplified in approaches like Pantayong Pananaw, Pilipinolohiya, Sikolohiyang Pilipino, Kasaysayang Bayan, Bagong Kasaysayan, among others. Ayun. Very good. So, ayun. So, Sam, ganito. So, dahil wala na tayong tanong at wala na rin tayong mga pabate, na bati ko na silang lahat kanina. Siguro, isara na natin yung tabing sa sa pagtatanghal na ito. We have ascribed to the reform movement the notion that they initiated the interest of Filipinos to discover their ancestry, heritage, and history. However, it was a Spaniard who lighted the spark to fuel this passion, Jose Felipe Delpan. Born in Galicia, Spain, Delpan reached the Philippines in 1855 to serve the Spanish colonial government. He married Amalia Fontella, a mestiza Filipina, and since then stayed in the Philippines and became fascinated by everything Filipino and Philippine. He wrote about our forebears and their past with the utmost regard. He also visited various provinces to document the values, customs, and traditions.
When he was named editor of Imprenta de Ramirez y Guadier, one of the prolific printing establishments in the archipelago, he instigated the reprinting of classic sources on Filipino identity and history. These materials, along with his cultural and historical documentation, became available to a new generation of Filipino scholars who furthered the burgeoning of Philippine studies. He even mentored some of these scholars who became championed authorities of Filipino heritage. When Delpan died in 1891, people thronged his funeral. His own countrymen celebrated him as their dean of the Philippine press, but our heroes remembered him as a friend, second father, and an unforgettable teacher. It is for these reasons that the National Quincentennial Committee has adopted the commemoration of Delpan's birth bicentenary this 2021. The National Historical Commission of the Philippines pays tribute to him through a historical marker and the reprinting of Dr. Lino Dizon's book Nascent Philippine Studies in the Life and Labor of Jose Felipe Delpan, 1821 to 1891. Let us embrace Delpan's wisdom to avoid procrastination and to start writing articles on folklore or popular knowledge and to collect stories from old folks. Pero ano sir, ang huling tanong siguro sir, in what way can the Filipino youth ngayon yung kasi sa totoo lang 'di ba nakakasama ng loob sir. Ay yung ating disiplina inaatake dahil ginagawang chismis daw ang kasaysayan ano. Na parang ang dating kasi kailangan tanggalin mo yung credibility ng mga historiador tsaka ng mga nag-aaral ng araling Pilipino para yung political na mga ano no na mga agenda ay mas manalo at hindi na sila tumitingin sa ebidensya. Pero sir, yun na nga, ano yung masasabi ninyo na paano ba may pagpapatuloy no na yung sinimulan ni Delpan, isang Kastila pero mahal niya ang Pilipinas, no? Yung paano may pagpapatuloy yung diwa na sinimulan ni Jose Felipe Delpan tungkol sa pag-aaral ng araling Pilipino. Siguro parang ano yan, no? Balik tayo dun sa konsepto nga niya ng noli me tangere. Yung knowledge without training, without proper processing, be very dangerous. No? Ganda, kaya no? nga, what he did, gumawa nga siya ng dictionary of practical, bida practica ang tawag niya. Yung trying to study yung culture of everyday life. No? Lagyan mo ng proseso, lagyan mo ng tamang pag-aaral. No? Kasi nga, yung kapag meron kang knowledge, parang inborn knowledge, which you did not process at hindi ka responsible enough no to apply yung proper processes, it will be very dangerous. No? So that was what Delpan was trying to avoid, yung mga noli me tangeres nga na tinutukoy niya. So parang sana po, kung gusto niyo mag-aral ng Philippine Studies, wag po tayong mahiyang mag-aral ng mga kurso sa universidad. 'Di ba? Magbasa na magbasa, hasain ang ating kalaman at magsulat. Ayun. Alam niyo sir, gusto ko ring may mga episode na tayo noon. By the way, batiin ko muna Annalyn Bicedo from Santa Cruz, Zambales, Joart Mandangit Tones, Ambeto Campo, nasa Dakak, mabuhay po kayo. Sige, Lisa Guerrero Nakpil, by the way, sumulat ako ng write-up on Paterno, on the contributions of Pedro Paterno. Binanggit ko pa rin na isa sa mga nag-encourage sa kanila na sumulat tungkol sa Pilipinas ay si Jose Felipe Delpan. Ayan. Pero sir, yun na nga, I would like to also tell our audience na ito na nga, no, meron tayong
episode noon tungkol kay Sir Lino Dizon. Yun, nandun yung kanya medyo buhay. Buhay. Hindi kasama yung buhay pag-ibig, Hindi kasama yung buhay pag-ibig, Yung buhay at mga sinulat ni Lino Dizon doon sa doon sa isa nating episode. Ngayon, ito naman kay Jose Felipe Del Pan. Pero sana talagang salamat ho. Gusto naming magpasalamat kay Sir Lino Dizon sa inyo, sir. Especially proud Tarlakenyo, proud na son of Tarlac kasama ninyo. Pero salamat po dahil talagang kumbaga hindi mabibigo si Felipe Del Pan do sa mga kontribusyon nyo din sa ating pagkilala sa sarili at sa ating bayan. So Luwid kayo po. Kung Lino Dizon, dakal salamat po sa inyo. Thank you so much. Kaya kayo. Okay. Alright. Pa. Iyon po. So mga kaibigan, napakasaya po at nakasama natin si Sir Lino Dizon, no, na nagpapaalala po sa atin. Oo. Nagpapaalala sa atin na nawa ay ganito, no? Tama, no? Maging interesado sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero mas maganda kung gusto nating maging tagapagtaguyod nito, sundin natin si Felipe Del Pan. Si Felipe Del Pan, hindi naman siya perfect. No? Nauna kasi siya, kaya may mga flaws na nakita sa kanyang scholarship. Pero kung hindi niya ginawa yung ginawa niya, walang walang pagsasampahan na inspirasyon, na data yung ating mga bayani na sumunod. So, ganun lang naman. Sumulat lang tayo. Kung may magbabago nung isusulat natin, walang problema. Pero at least nakaambag tayo doon sa pagkukwento ng ating bayan. So, yun po, maraming salamat. Ako po si Xiao Chua na nagpapasalamat sa inyo. Muli, tayo po ay sa susunod na 2 linggo, magkasama-sama tayo. Kasama natin next 2 weeks, Bani Biernas. Pag-uusapan natin ang digital o e-classes. No? Ano ang experiences natin dito? Ano ang saysay nito? At dapat ba itong magpatuloy sa kolehiyo? Sa kolehiyo, yan ang pag-uusapan natin in the next 2 weeks. No? Mahalaga pa ba ang mga online classes? Magpapatuloy ba natin yung online classes? Okay, pero on that note, no, maraming salamat muli, Bibal Group. Ako po si Xiao Chua, naging nagpapaalala, kasaysayan kay saya. Bye-bye!